Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Kailan yung sandali na naranasan mo, napakasaya mo sa buhay, na ang ganda ng pakiramdam mo, na parang ayaw mo nang mawala? 2 taon na ang nakalipas nung inakyat ko ang Mount Fuji sa Japan. Hindi ko alam na napakahirap pala. Umalis kami, mga launa ng hapon, dumating kami sa tuktok, mga alas 4 na ng madaling araw, kinabukasan. At nung narating namin ang tuktok, ay kakaibang aking naramdaman. Nakalimutan ko lahat ng hirap dahil napakaganda sa taas. Lalo na nung hinintay namin yung araw na sumisikat, ay talagang wala akong ginawa kundi magpasalamat sa Diyos. Dahil parang napakalapit ko sa Diyos. Wala akong ginawa kundi purihin siya at manalangin. Nabago ang aking pananaw sa buhay, na nagkaroon ako ng mas magandang perspektibo sa buhay. Ngunit kailangang bumaba pa rin ako dahil ang aking tunay na buhay ay nasa ibaba. Kailangang harapin ko yung mga pagsubok o yung mga buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. Kaya ano ang natutunan ko dito? Nasa buhay, merong mga high moments, mayroong yung mga masasaya at magagandang moments na binibigay ng Diyos. Bakit? Dahil gusto niyang pagbaba natin sa tunay na buhay ay magamit natin ito bilang kalakasan. Kaya hanggang ngayon, pag ako may pinagdadaan ng hirap o kahirapan o problema, binabalikan ko lang yung experience kong nung ako'y nasa taas, nawawalan lahat. Sa Ebanghelyo may makita natin na nung dinala ni Jesus ang 3 alagad doon sa tuktok ng bundok, na kung saan siya ay nagbagong anyo, ay nakita nila ang napakagandang karanasan at ayaw na nilang bumaba doon sa bundok. Pero sabi ng Diyos, kailangang bumaba pa rin tayo. Dito ay ipinakita niya sa atin na pag tayo ay sumusunod sa Kanya, pag tayo ay nakakaranas ng magagandang moment sa buhay natin, ito'y isang regalo ng Diyos na huwag nating kalimutan. Di pasalamatan ng Diyos. Pangalawa, nung nasa taas siya'y nanalangin ng nanalangin. Hanggang nung makita na lang ng mga alagad, siya ay nagbagong anyo. Napakaganda niya. So, dito ay pinapakita ng Diyos na pag tayo'y totoong nananalangin sa Diyos, mayroong pagbabago. Parang sa akin, nakalimutan kong lahat ng hirap ng buhay. So, pag taimtim ang ating panalangin, may nababago sa atin. Nagiging mas maganda tayong tao. Mas magandang buhay natin ang pananaw natin. Kaya, kung gusto natin ng tunay na pagbabago, ugaliin nating manalangin. At tandaan natin na pag tayo ay nananalangin, ang pakinggan lang natin ay ang Diyos mismo. Dami nating pinapakinggan ngayon, ang social media, ang mga AI, kung ano-anong mga tinuturo ng mundo ngayon, napakaingay. Pero doon sa taas, ang transfiguration, sinabi ng Diyos Ama, ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. So ibig sabihin, isa lang ang pakinggan natin sa buhay, ang Diyos lang, para wag tayong mawala. Kapatid, wag mong kalimutan na ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng magagandang bagay na dapat yun ang ating itago sa ating puso. Pasalamatan siya upang magamit natin sa mga pagkakataon na tayo ay nanghihina. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mawagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless. God is good.